Sa iba pang mga balita, sinuspinde ng Land Transportation Office o LTO ang nasa higit 600 driver's license, kabilang ang halos 100 public utility driver matapos magpositibo sa iligal na droga o di naman kaya ay nasangkot sa mga aksidente noong Semana Santa. Magbabalita si Val Gonzales. Sa pamamagitan ng Department of Transportation ay naglabas na ng kautusan ng LTO na nagsususpinde sa driver's license ng lahat ng mga tsuper ng pampublikong sasakyan na nagpositibo sa isinagawang drug test bago ang Semana Santa. Ito ang inanunsyo ngayon ni Transportation Secretary Vince Dizon at LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa isinagawang press conference sa headquarter ng LTO sa Quezon City. Ang anunsyo ay nilabas matapos ang isinagawa nilang investigasyon. Bukod sa 77 ay mayroon pang 574 na iba pang mga driver na pinatawan din ng suspensyon sa kanilang lisensya sa pagmamaneho dahil naman sa pagkakasangkot sa iba't ibang mga aksidente sa buong bansa. Sabi ni ASEC Mendoza, parte lamang ito ng mahigit 1,000 bilang ng kanilang iniimbestigahan. Ito na ang pinakamalaking bilang ng pagpapataw ng suspensyon sa driver's license sa isang pagkakataon sa kasaysayan ng DOTR at LTO. Ayon kay Secretary Dizon, mahalaga ang kaligtasan sa mga kalsada na dulot ng irresponsableng mga nagmamaneho. Isa sa mga driver ng bus na kinilalang si Mark Louis Burgos. Ang tuluyan nang nirevoke ang lisensya sa pagmamaneho. Si Burgos ang tsuper ng ESL bus na nag-viral sa social media matapos makipaghabulan sa isa pang bus sa La Union at nag-iiyakan sa takot ang kanilang mga pasahero kasama na ang mga babae at mga bata. Dahil dito'y pinag-utos na ni Secretary Dizon ang pagbuo ng isang special task force on road safety. Sabi ni Secretary Dizon, ang task force na kinabibilangan ng LTO, LTFRB at PNP-HPG ay naglalayong i-review at gumawa ng mga sistema para maiwasan ang mga aksidente sa mga kalsada sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.